Barangay Ginebra at Northport biglang nagkatapat sa playoffs. What? Paano ito nangyari at mas magiging madaling match-up ba ito sa Gin Kings o papalag ang Northport? Ayan nga ang pag-uusapan natin ngayon mga Cavs sa araw na to, pero bago yan, consider subscribing to our channel mga Cavs for more Ginebra content. Biglang angat nga sa number 3 seed ang ating barangay mga Cavs at lagapak sa 4th seed ang dating number 2 seed na Phoenix matapos nilang matalo Mga bobo! sa huling elimination game ng PB Commissioner's Cup, linggo ng gabi. Dahil din dito, ay na-clinch ng dating 3rd seed na San Miguel Beermen ang top 2 spot. Naging kagulat-gulat nga ang mga pangyayari sa maraming fans, at mismong ang inyong lingkod ay di inasahan na posible pa itong mangyari mga Cavs. What? Dahil tayo po ay nagbase sa game results noong elimination round sa paggawa natin ng mga playoff scenarios at alam naman natin na natalo ang ating kuponan sa Phoenix sa kanilang engkwentro noong Disyembre. At dahil tinalo rin ng Fuel Masters ang Meralco nung elims ay marami ang nag-expect na ang fierce rival na Bolts na ang makakatapat ng Gin Kings sa quarterfinals with twice to beat advantage. Ito rin ang inakala ng ibang news websites at mga Ginebra Facebook pages ilang araw bago ang laban ng Phoenix at TNT. Sorry na! Huwag ka nang magalit! Apparently, ang PBA pala ay nagbabase sa quotient system pag mayroong 3 o higit pang teams ang nagkaroon ng identical records at the end of elimination round at dahil sa pagkatalo ng Phoenix ay nakatabla nila sa A3 kartada ang SMB, Ginebra at Meralco and it turned out na ang Gin Kings ay may superior quotient over Phoenix kasunod ng SMB na tumalo rin sa Fuel Masters nung elims. Kaya naman laglag sa 4th seed ang Phoenix at kanilang makakatapat na ang 5th seed na Meralco sa quarterfinals. Habang nasecure ng Tropang Giga ang last playoff berth matapos ang kanilang panalo with 5-6 win-loss record. At dahil nga sa pagkatalo ng Phoenix, ay napakalaki ng mga naging pagbabago sa playoff brackets at nagkapalit-palit ang mga expected na playoff pairings prior the Sunday game. Mekas na ni pinsan yan! Bukod nga sa mga unang nabanggit ay magiging katapat na ngayon ng SMB ang number 7 Rain or Shine na kasalukuyan ngayong nasa 6-game winning streak. Initially, ay Northport ang projected na makalaban ng Beermen sa first round habang Fuel Masters naman ang maaari sanang makatapat ng Ross. Nagkapalit din ng bracket ang Ginebra at Phoenix kung kaya naman imbes na San Miguel or nasa momentum na Ross ay Magnolia o TNT na ang maaari nilang makatapat sa second round kung madidispatcha nila with twice to beat advantage ang Bolts. Habang napunta naman ang Gin Kings sa bracket ng Beermen imbes na sana ay magkakaroon ng Manila Clasico semis kung mag-a-advance ang Ginebra at top seed Magnolia sa first round which makes me think naghanap lang kaya ng mas mainam na pwesto ang dark horse na Phoenix sa playoffs. Mindset! Inais ba nilang iwasan ang Beermen sa bracket na may naghahalimaw na import ngayon at pagbanggain agad ang dalawang contenders na SMB at Ginebra? Well, kayo na ang bahala humusga mga Cavs sapagkat ayan ay pakiwari ko lang naman. At ang Magnolia na kanilang kabracket na tumalo sa kanila nung elimination round ay malakas na team din naman kaya naman maaring mali tayo. For reference, ay ito na nga ang updated playoff picture mga Cavs. Kung iisipin nga mga Cavs, ay tila mas magaan na kalaban ang Northport sa quarterfinals kaysa sa kontrapelo na Meralco. Dahil alam naman natin na pupukan talaga ang bawat series pag nakikipagbuno ang Gin Kings sa bitter rival na Bolts na isang MVP team. Don't get me wrong mga Cavs, hindi rin biro kalaban ang Northport pero in my honest opinion nakadepende sa willingness manalo ng Batang Pier kung kanila bang ma-overcome ang twice to beat advantage ng Gin Kings upang makapasok sa semis. Hindi naman lingid sa lahat na hindi ganun kaganda ang record ng Northport against Ginebra mapa-elimination round man o playoffs. Yeah, boy. In fact, sa kanilang head-to-head match-up nga sa Ginebra sa kanilang 4 na beses na pagtatapat sa quarters at semis, ay isang beses pa nga lang nanalo sa Ginebra ang Northport na dating global port sa kanilang franchise history. At ito ay noong 2015 pa sa unang season ni Coach Tim Con as head coach ng Gin Kings. At kung matatandaan nyo mga Cavs, ito pa nga ay naging controversial pa dahil sa isang crucial non-call sa ball hogging violation ng kanilang star player noon na si Stanley Pringle na ngayon ay nasa Gin Kings na. Gayunpaman, hindi maitatanggi na interesting din ang salpukan ng Ginebra at Northport mga Cavs. Lalo pa at kung walang kaibig-kaibigan sa bakbakang ito. Ito ay dahil nga sa main storyline ng playoff match-up na ito na tapatang Arvin Tolentino at Jamie Malonzo dahil isa na naman itong pagkakataon para sa kanila upang mapatunayan ang mga sarili nila, lalong-lalo na kay Tolentino na kasalukuyang main man ng Northport. Kapalit-palit ba ako? Sapagkat magiging malaking statement ito para sa 6'5" gunner kung mabubuhat niya ang Batang Pier na talunin ang Ginebra at makarating ng Final Four. Ngunit, hindi magiging madali ito sapagkat kakailanganin nilang talunin ng 2 sunod na beses ang streaking Ginebra squad. Si Importo ni Bishop din ay impresibo ang pinapakitang performance sa mga nagdaang laro at tila nakakapa na ang kanyang role sa koponan. Kaya naman ang crowd favorite team ay nasa momentum ngayon on a 4-game winning streak at malaki ang chance na makaabante sa semifinals with twice to beat advantage ngayong quarterfinals.
Ngunit, wag din tayo magulat mga Cavs kung si Tolentino na laging inspirado kalaban ang Gin Kings at ang Batang Pier na may mga promising young players at solidong import na si Venky Joyce ay pahirapan ang Gin Kings na talaga naman magpapaganda rin ng serye, although ang palagay natin dito mga Cavs ay Hinebra pa rin ang lulusot sa semifinals, ma-extend man ng Batang Pier sa Game 2 ang series o hindi. Ang bakbakang Hinebra at Northport ay magaganap sa Biyernes, January 19 sa PhilSports Arena. Samantala, kung papalarin naman makapasok sa semifinals, ay hindi rin magiging madali ang next round at talagang mapapalaban ng husto ang ating kuponan mga Cavs, lalo kung SMB ang mag-a-advance sa kanilang quarterfinal pairing ng rain or shine. Dahil buo na muli ang lineup ng Beermen na currently on a 5-game winning streak at nakakuha pa sila ng isang napakalakas din na import na si Benny Boatwright na kasalukuyang nagdodominate ngayon. Pero maaga pa para pagkwentuhan ng possible titanic matchup na ito ng sister teams mga Cavs. Saka na lamang natin siguro ito pag-usapan once ma-secured na nila ang kanilang semifinals berth. Dahil kahit pa heavy favorite to win ang Beermen with twice to beat advantage over Ross, ay delikadong team din ang Elasto Painters. At ang Hinebra ay hindi rin dapat magpakampante kahit malaki ang tsansa nila kontra Northport sapagkat bilog ang bola at maaaring patunayan ng Batang Pier na mali tayo na talaga namang magbibigay ng thrill sa playoffs. Pero tulad nga ng lagi nating sinasabi mga Cavs, kahit sino pa mang makalaban ng Hinebra mapa-elimination, playoffs o championship man ay kapit lang. Tayo ay magtiwala na mananalo ang Gin Kings and never say die. You can share your thoughts sa comment section kung ano sa tingin nyo ang magaganap makaka-upset, kaya ang Batang Pier or makaka-advance na agad ang Gin Kings na semis. Comment down below at babasahin natin yan mga Cavs. If you enjoyed this video, please like, comment and subscribe mga Cavs for more Hinebra content.